tayo. Naku, ang dami naghihintay nitong kwento na ito. Kalat na kalat po ito, mga kachika, mga kapatid. Pero kami po ang maglalatag sa inyo ng istoryang ito. Fresh na fresh. Actually, pinag-uusapan ito sa iba't ibang lugar, pero tayo yung maglalatag talaga. Okay, alam na po natin ang nangyari kay Willie Revillame. Hindi po ba, nasa 22 siya. Si Philip Salvador, nasa 19. Alam na po natin yan. Pero noon, nung lumalabas sa mga survey, pumapasok siya sa Magic 12. Oo. Diba? Pang 4 to 10 siya, parang gano'n. Mataas. Survey niya. Nagwala siya doon. Survey says, ganon, eto na. Meron pala talagang plano na dapat ay i-endorso siya ni Vice President Sara Duterte. Ay, ganun. Meron ng gano'n, nakahanda na lahat ang direktor, ang camera, isushoot na lang yung TVC. Wow. Kaya ano na lang, biglang umurong ang lolo mo. Ay, siya pa yung umurong? Oo, ang kanya katwiran. Siguro, sinabi niya na, hindi ko na kailangan pa na may mag-endorse sa akin. Ang taas ko sa survey. May utang na loob pa ako na tatanawin sa kanyan. Huwag na lang. Ito yung katotohanan. Natural, independente ka na tumatakbo. Lahat ng maaaring magbigay ng suporta, tatanggapin mo ng dalawang kamay yan. Hindi mo kayang ipanalo ang sarili mo ng iyo lang. Ang ikaw lang. Lalo na sa ganitong eleksyon dahil nasyonal ito, hindi lang ito isang lugar, kundi buong Pilipinas. Pero alam mo, babasahin ko yung siguro yun sa utak ni Willie. Ano yung sinabi? Siguro yung sinabi, siguro yung may offer sa kanya ni endorse. Baka siguro yun nasa utak. Ba't endorse yan? Nakulong naman yung tatay mo. Ikaw, i-impeach ka naman. I-endorse mo ba? Kaya nga ako umiwalay sa inyo eh. Oo, di ba? Never to nyo eh. Dapat sinusugal mo pa, di ba? Maaaring marami siyang iisip ng mga panahon na yun, pero dapat Winelcome niya. Tinama ito po si Congresswoman Camille Villar na Senator-elect na po ngayon. Tapos si Senator Amy Marcos. Alam naman po natin na talagang ika ng iba kumabila daw po ng mga sa dalawang ilog. Pero ang alam ko, kay Senator Camille, tinanggap lang niya ang endorsement. Kung makatutulong at makadadagdag ng boto niya, bakit ang hindi? Sabihin nyo na ang lahat-lahat, ang pinakamaganda, resulta. Mula sa ilalim, nasaan ngayon? Di ba nag-number 10 si Senator Camille? At si Senator Amy nag-12? Yes, oo. Samantalang si Senator Camille Villar, wala sa survey. Wala sa ilalim, wala sa top 50. Parang yung Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, di ba? Wala din. Wala din. Sa 17. Kaya nagulat lahat sila. Oo. Kaya lahat po, kapag ganito na mundo ng politika, lahat ng maaaring magbigay ng suporta at tulong, tatanggapin yan, lalo na kung ang pagtakbo mo ay independent. Ngayon, kung unahin mo yung kayabangan na kaya ko to, taas ko sa survey, at saka mayroon pa ako utang na loob na tatanawin sa inyo, kung kaya ko naman, bakit pa? Magaling yun, di ba? Nakampante. Sobrang nakampante. Maling-mali. Baka naman ang gusto ni Kuya Will hindi yung endorsement ang kailangan. Baka kailangan niya suporta, pera. Ay, di ba? Ngayon nga, talaga namang kinukulapulan siya ng daming kwento, di ba? Tungkol sa suportang tinanggap niya. Ang dami-dami. 10 million, 15 million, 10 million. Ang lalaki, di ba? Naipanalo ba niya yung party list, yung tinambalan niya? Wala di ba? Hindi nag-translate sa boto. Yung suporta sa kanya. O yung mga nagbigay, di ba nagtatanong, bakit wala man lang mga entabladong malalaki? Walang mga artista na ginagawa niya pag may show siya. Wala talaga. So sisingsis siya ngayon, sayang. Nagsisisi siya dahil bakit daw niya hindi tinanggap yung endorsement ni VP Sara Duterte. Dahil kung yun ay tinanggap niya, nakita naman natin ang milagrong ginawa kay Philip Salvador. 28 provinces po ng Mindanao. Ang taas ng mga boto ni Kuya Ite. Yes, oo. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisip yung lahat. Ang iniisip ko muna, One step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganun. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglesan ako, ang gagawin ko, hep, hep, hooray. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kandeng, kandeng. Dapat may ganun na lang, masaya. Ayoko ma-involve sa politika. Kinausap ako ng mahal na Pangulo, tumakbo ka senador. Madaling araw, tinatawagan ako. Kinakausap ako, tumakbo ka. Tulungan mo ang mga mahirap dahil tumutulong ka. Nandito ako para lang i-share sa inyo. Hindi ako pwedeng maging senador. Hindi ko kayang maging senador. Kung ano lang ang kakayanan ko, yun lang ang gagawin ko. Mahirap lokohin ang sarili ko. At sayang ang boto nyo para sa akin. Kaya kong magsilbi na wala akong posisyon. Kaya kong tumulong sa sarili kong pinaghihirapan. Yun ang kaligayahan ko. Yun ang nakaligayahan ko na makita kayong masaya. Ang hirap ng buhay ng mahirap. Sa araw-araw for 18 years, nag-noon time show ako from ABS, TV5, at GMA. Ano lagi hinanaing sa akin na mahirap? Gamot.
pagkain, kinabukasan ng mga anak nila. Yun ang araw-araw na nadidinig ko. Yun ang dapat niyong nararamdaman. Yun ang dapat nalalaman ng ating mga politiko. Ano ba? Hindi lang sa eleksyon. Dapat, totoo yun, kung magsisilbi ka, 24 oras. Walang holiday.